Hello guys, good morning. So welcome back. Um, Ngayon gagawa tayo ng trade recap gamit ang strategy na SMC plus AMD. I-explain ko kung paano ko minark yung mga zones, anong confirmation yung hinihintay ko, at paano ko minanage yung trade hanggang TP or SL para makita nyo kung paano ko siya ina-apply sa live market. So, sana rinig ako sa mic no. Nilaksan ko na siya kasi yung last recording ko is hindi ganun kalakas yung audio. Pero ngayon sana okay na. So, sagutin ko muna tong nag-chat sa GC. Ano pong bias nyo? Ano po bias nyo? So, game. Let's go. So, first, before the week starts, minark ko na yung mahalagang key levels. Minark ko na yung mahalagang key levels before pumasok yung week. And sa weekly, nakita ko na yung price is currently nandito. Yung recent candle natin is a rejection candle from here. Nakita ko sa left kung bakit siya nagkaroon ng rejection. Prior that week is nakalagay na yung mark na to. So, we're expecting last week na magkakaroon ng rejection dyan, which is nangyari naman. So, ito is FVG. Mapapansin nyo, ano yung FVG? Fair value gap. Yun yung gap between this first candle and then the third candle. So, sa gitna niyan, hindi nagdikit yung wicks nila. So, considered siya as fair value gap na pwedeng balikan ng price. Kasi yung mga ganyang fair value gap is namamagnet siya ng price. So, mapapansin nyo dito, nagkaroon dito ng break of structure downwards. Okay? And this trending market na pababa na to is yan yung itong candle na to yung nag-push sa market pababa. So, sobrang bilis ng price, hindi na-fill yung orders dito. That leaves fair value gap. So, after that, binalikan siya nung price. Galing no? Sobrang tagal na yan. And possible, pag binalikan siya, magre-react yung price dyan. So, yun yung nangyari last week. Nagkaroon ng rejection candle. So, balik tayo sa daily. Daily candle, kung mapapansin nyo, from this bullish candle, is na-break na siya nitong candle na to. So, bullish tayo last week. Ito, bullish tayo last week. Pero since na-break na ng candle na to, yung recent bullish candle, ibig sabihin, nasa pullback tayo magte-trade ngayon. Meaning ng pullback is retracement. So, from bullish, nakita natin na na-break niya yung recent price. Okay, bullish. And then, naging exhausted na yung pagiging bullish, yung bullish momentum niya. Exhausted na siya. So, kailangan niya mag-pullback. And, saan nga siya magpo-pullback? Nag-pullback siya sa fair value gap na to.
So, nung nag-pullback na siya, yun yung ine-expect ko na trade kahapon. So, ito yung recent candle. Tama ba? February 3. Ito yung recent candle. Wait lang. Check natin yung Feb 3. Kahapon to eh. Ilabas natin yung market session natin. Okay. So, daily natin is bearish. Weekly natin is bearish. So, for hour natin, kailangan makita tayo ng ayan, kita nyo naman, pababa yung market. So, this confirms na bearish yung pagtitradean natin ngayon. Paano nga ba malalaman kung bearish yung market? Nagkikreate siya ng high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Okay? So, pag bearish yung market, ganyan yung hahanapin nyo. Kung pababa ba yung top ng range. Okay? Pababa ba siya? Ito yung pataas. Okay? So, next natin is 30 minutes. So, ano nga ba yung una kong tinitignan kapag papasok na yung day? So, ito kahapon, nakita ko na the previous day ay nagkaroon ng breakout dito, no? So, ito yung previous range. Yan. Previous range. And na-break na niya yan. So, I'm expecting today or kahapon, ine-expect ko na magpupullback siya dito sa range na to. Okay? And yan yung ine-expect ko. So, magsulat na tayo ng ating confluence. So, since nagkaroon dito ng break of structure. Okay? Since na-break na ng range na to yung structure na to, pababa, lalagyan na natin siya ng swing high. Ito na yung swing high natin. And then, ito na yung magiging swing low natin. So, ito yung trading range natin today. Okay? Tandaan nyo siya kasi pagpapasok na yung market for the day, ano yung rule natin? Kailangan nagkaroon ng break of structure the recent day or nagkaroon ng change of character. Change of character, yun yung pataas. Kunwari, natapos na yung nagkaroon ng breakout sa baba, tapos na-break din yung recent high. So, pumunta dito yung price. Pag pumunta dyan yung price, mag-iiba yung bias natin. Okay? Magiging bullish tayo for the day. And, okay lang yon. Bakit okay lang yan? Kasi naiintindihan mo na hindi laging pababa yung market. Na kailangan niyang mapagod, kailangan niya mag-pullback para mag-facilitate. Kailangan niya mag-facilitate ng pullback para bumaba ulit yung price. So, okay lang yun. Ang mahalaga, naiintindihan mo kung paano magbasa ng market. Kung nasa pullback ba siya or nasa downtrend pa rin siya. Okay? Pero itong trade natin, di ba, bullish yung market from bearish, naging bullish. And then, na-break niya tong recent low. Na-break niya ang recent low. Tawag dyan is change of character. Dahil, ito yung low natin na na-break. Okay? And then,
sure na tayo. Actually dito, naghihintay tayo dapat ng itong session na to, kaya hindi ako nag-trade dyan. Dahil naghihintay ako ng pullback dito. So, ang ina-expect ko niya yan, that day is change of character. Di ba? Nagkaroon change of character. And then, babalik siya dito dapat. Pero hindi siya nangyari. So, hindi tayo nag-trade niyan. Okay? So, the next day, nangyari is, nag-create lang siya ng range. Akala ko babalik siya sa taas before bumaba yung price. Ang nangyari is, na-break na niya agad itong range na to. So, meaning, ganun ka-valuable itong range na to. Ganun siya kalakas. And yung structure na to is valid as a supply zone. Okay? Paano mo ma-identify yung supply and demand zone? In supply and demand zone, yun yung last candle na nag-push ng market para ma-break yung recent structure. So, in this case, itong structure na to, na-break niya yung recent low using this candle. Okay? Kailangan, hindi ka lang magmamark basta-basta ng candle. Uy, ito na-break niya yung ito na-break niya ito. Hindi basta-basta ganun. May reason bawat marks mo. Okay? Supply zone, nag-break, candle na nag-break ng structure sa left. So, nagkaroon ng break of structure using that candle. Okay? So, andito na tayo sa trading range natin. Pumasok na yung Tokyo session, no? Tokyo session. And, Kuya Eman, saan ba natin balak mag-trade dito? Sa range na yan. Sabi mo, ito yung range natin from swing high to swing low. Sabi mo, dyan tayo mag-trade. Okay, para malaman natin kung saan yung exact range, kailangan naintindihan natin yung may tinatawag tayo dito na premium and discount. Okay, ano ba yung premium and discount? Sige. Mayroon tayo ditong fib retracement na ginagamit, no? So, ang gagawin natin, ilalagay natin siya doon sa taas ng candle ng supply zone and then sa pinakababa ng swing low. Okay. So, asan ba yung premium and discount dyan? So, yung half nitong fib retracement, ayan na yung discounted price. Yung half ng fib retracement, ito yung discounted price. And ito naman yung half niya is premium price. Okay? Kinulayan ko lang para kita nyo. Pero, okay. Discounted and premium. Okay? So, ang price, kapag ka na-push yan, mapapagod yan, diba? Sabi natin, exhausted na siya. So, magpa-facilitate na siya ng pullback. Magpo-pullback siya and maghihintay tayo ng trade natin sa premium side dito sa taas. If hindi pa pumunta dyan yung price, no trade. Kasi masyadong maaga kung dito ka mag-trade ng sell. Kailangan dito sa premium natin. Okay? Na-explain natin naman kung bakit siya premium. Premium, ibig sabihin mahal. Mahal yung price.
So, ibebenta mo yung ibebenta, kunyari, itong ano na to, mouse na to, para magkapera ako, ibebenta ko siya ng mahal. Gets mo? Eh kung discounted to, hindi naman ako kikita doon. So, yun lang yung logic niya. So, kailangan mo muna siyang maging premium yung price. Okay? Naintindihan? So, naintindihan na natin yung premium and discount. Ano ba tong golden zone na to? Itong golden zone na to, itong dilaw, 72% to 62% to 72%, yan yung pinakamagandang price para mag-sell. Lagi yan. Yan yung madalas tinutupad ni market na balikan before niya ulit to balikan yung price na na-hit before mag-pullback. So, yun yung swing low natin. Okay? So, today, naghihintay tayo mag-pullback sa premium side. Okay? Okay, game. So, punta na tayo sa Asian session. Asian session is 8 a.m. hanggang 2 p.m. Actually, hanggang 5 p.m. Pero, kung mapapansin nyo, itong Tokyo session natin, nakakat siya. Paano ko ba i-explain? Nag-overlap kasi yan, yung London sa Tokyo. Pero ginawa ko siya sa settings ko is pinatay ko yung overlap para ma-identify ko na ay London session na. And pagkatapos niya, kapag pumunta na yung London session, makaka-create na tayo ng range. So, naka-create siya ng range. Gets? So, kopyahin nyo na lang itong settings ko para maging guide nyo. Kung gusto niya lang kasi ako naman, gusto ko rin naman ituro sa inyo yung mga natutunan ko. Actually, hindi ako expert, pero sobrang dami ko na ding napanood na video. Nag-lock in ako ng 1 year and 4 months, lock in talaga. May ano bang trabaho ko? Ang trabaho ko po ay video editor. Pero meron po akong video editor na nagwo-work para sa client. So, hinire ko sila para mag-work sila sa mga client and binabayaran ko sila. So, for 1 and 4 months, nakafocus ako sa trading. Naka-lock in talaga ako. Marami na ako nasunog na pra-firm account. Meron time na may time na nagpasok ako ng 1k USD, tapos kumita ako ng another 1k USD. So, naging 2k in just one day. One night in just one night. Kasi New York session yun. Sa gold na alala ko pa yan. And then, the next day, nag-trade ako ng silver. Nabawi lahat. Nasunog yung account. So, sobrang frustrated ko. Gustong-gusto ko na matutunan yung maayos na way na hindi ka nag-gambling. Okay? Kasi, ang forex trading, alam natin, professional yung mga alam mo yan, professional yung mga dapat gumagawa nito. And yung mga professional, meron silang systematic way, systematic na approach para maging profitable sa kanila yung trading. So, yun yung inaral ko for the whole year. And yun. So, punta na tayo sa Asian session. Kailangan natin pumunta dito sa golden zone natin, sabi ko. So, kailangan pagdating ng London session, nandiyan yung price. Check natin kung ano mangyayari. So, yan. Tokyo session na. Dito tayo sa mababang time frame. So, Tokyo session, nagkaroon ng range. Before this, i-drawing ko lang dito ulit yung AMD natin. So, ano ba yung AMD natin? Ito yung susundin natin din sa trade.
accumulation, manipulation, distribution. So, kailangan sa Asian session natin, nag-accumulate siya. Alam niyo guys, yung range kasi, ang kwento niyan, no? Kapag may range na ganito, equal high and equal low, marami nagpa-participate na retail traders yan. So, pag maraming nagpa-participate na retail traders dyan, andyan dyan yung mga stop losses nila. So, sabihin na natin, retail trader ako, no? Meron na, nag-buy ako dito. Kasi ina-expect ko magti-TP ako dito. Or dito. And then, stop loss ko dito. No? Pumasok ako dyan sa trade na yan. And then, meron namang ibang retail traders, since nakita nilang range, is pumasok dito sa trade na to. Okay? Yan. So, sabihin natin, multiple na tao na katulad ko na pumasok sa trade na to and nag-expect ako ng bullish. And dito naman, nag-expect ako ng bearish. Yung ibang tao pala, nag-expect ng bearish. So, pag dumating na yung manipulation, which is yung London session lang po ang nagmamanipulate sa Euro USD. Or pwede rin naman sa New York session kung nag-range lang siya sa London session. So, yun, tandaan nyo yan. And then, pag pumasok na yung London session, darating na yung manipulation or yung tinatawag nating liquidity sweep. Liquidity sweep. So, liquidity sweep is ang nangyayari niyan is sweep. Imamanipulate ng mga malalaking institutional banks yung market before going sa tamang direction. Okay? So, tayo kung trending tayo downwards, imamanipulate ng London session na kunwari upward muna siya para ma-hit yung mga stop losses na mga nasa taas. And then, saka siya bababa. Okay? So, liquidity sweep. Kailangan maintindihan nyo to. Yung liquidity sweep ay matatagpuan sa taas ng mga equal highs at sa baba ng mga equal lows. Okay? Kasi nakakakuha sila yung banks ng gas para ma-push yung gas is yung mga stop losses nitong retail traders na to. Okay? Para ma-push pa yung market pababa. Kasi kung wala nito, kung walang range, walang reason para bumaba yung price unless merong economic crisis or merong mga news or CPI or FOMC na magpapagalaw ng market. Okay? So, itong manipulation na to, kailangan to para ma-trade mo ng mahaba yung trade mo. Yung trade mo. So, pag nagkaroon ng manipulation, nagkaroon dito ng change of character pa-bearish, pababa, yan tayo magte-trade. Sasabayan natin yan. Okay? Bakit magandang sabayan yan, guys? Kasi galaw ng institutional banks yan. Kaya siya smart money concept. Kasi yung mga big banks is yung sasabayan natin. Yung mga malalaking pera. Okay? Mga big whales. Okay? Kasi hindi mo to magagawa, itong malaking risk-reward na yan, kung walang manipulation, kung walang liquidity sweep. Kasi
Sige, let that sink in, guys. Lagi niyong tandaan yan. So, sa Asian session, sobrang dalang mong magawa yung malalaking move. Pansin nyo? Sige, kahit i-backtest nyo yung mga Asian session, sobrang dalang yan. Okay? So, tayo, ang trading hours natin is 3 p.m. which is a London session na nagmamanipulate ng price para mas bumaba pa yung presyo. Okay, so ito yung hinihintay natin dito. Okay, so pumasok na yung Tokyo session. Sige, balikan na natin. Hinihimay-himay ko siya, kaya medyo matagal tong video para manguya nyo siya ng maigi. Kasi kapag kang gulay, pag ninunguya na maigi, mas masustansya. Okay? So, yun. Sa Tokyo session, okay, anong oras to? Yan, malapit na mag-open yung London. And, officially open na yung London. Open na yung London session, hindi yung London, ha? So, tignan natin, pagmasdan natin. In this candle, na-break niya yung Tokyo session sa taas. So, ito yung range natin. Yan, asa na? Wait lang Yan yung range natin sa Asian session. So, kung iisipin mo, ito yan. Ayan, yung range na yan. Okay. Yan Sekreto ng ano yan. So, nung na-break na siya, hindi agad yan sweep. Hindi agad sweep yan. Okay? Papakita ko sa inyo maya-maya kung paano ko masasabi na sweep na siya. Tingnan natin. Okay. So, nagkaroon ng red. So, meaning, price nag-breakout. Tapos, nagkaroon siya ng bearish candle. And then, yung bearish candle niya is may wick sa baba. Meaning, bumaba yung price and na-push ulit siya pataas. So, indication lang siya na bullish pa siya. Okay? Bullish pa. Second candle. 15 minutes to. So, next candle, bullish pa ulit. Pero this time, natap na niya yung 50% nung fib retracement natin, which is yung premium natin. So, tingnan natin kung aabot siya dito sa golden zone natin. Check natin. Okay, wait lang. Another confluence natin is merong ito, na-break yung structure. Ano yan? Supply zone. So, tama sa mga nakakaalam, sa mga nakasagot, supply zone yan. So, meaning, itong candle na to, yung nagpa-push palalo pababa ng price. So, meaning, malakas yung tendency na i-reject niya itong price and dito tayo makapag-trade. So, ang naging confluence natin dito is nasa 50% yung price. And, titignan natin kung masisweep niya itong supply zone. So, tignan natin yung next candle. Currently, nandoon siya sa supply zone natin. No? Next candle. Boom. Bearish candle. And bumalik siya sa range. Okay? Anong indication niyan? Anong tawag dito? Tawag dyan is bearish engulfing. Meaning niya, ini-engulf niya yung recent candle. And kung mapapansin nyo, sa lower time frame, 1 minute time frame, nagkaroon na yan ng ay sa 3 minutes, wait lang.
So yun, nakita natin nagkaroon siya ng rejection. Kita niyo to, yung mga wicks is maliliit. So from bullish, nagkakaroon ng rejection dito hanggang sa naging red na siya. So nakita natin na nagmanipulate na yung price. Okay, nagkaroon na ng ganito. Andi dito na tayo. So anong hinihintay natin before tayo mag-trade? Ang hinihintay natin is pumunta tayo sa 1 minute time frame. Maghanap tayo dito ng change of character. Pag sinabing change of character, from bullish, magiging siyang bearish. Paano ba nagkakaroon ng change of character? So, yung recent low natin, which is ito, this is a demand zone. Paano ko nasabing demand zone yan? Ano ba yung supply and demand zone natin? Yun yung last candle na nag-break ng structure. Okay? Okay. Break of structure. Okay? So, na-break niya yung structure. And yung confluence ko before ako mag-trade is kailangan ma-break tong demand, the recent demand zone. Meaning, kapag ka na-break na yan, sure na ako na bababa yung price. Okay? O, try natin. So, anong oras na to? 15:59. Okay, next candle natin. Okay, nagkaroon ng rejection. So, hindi pa confirm yan. Hindi pa confirm na downtrend na tayo. Okay, balik. Next. Bumalik siya sa taas. Bumaba siya. Umangat. Hindi pa na-break. Nilalabanan pa niya. Ayun. Nagkaroon na siya ng bearish candle dito. Okay, try natin yung next candle kung hindi ka pa sure na okay, yan na, confirm na. Nagkaroon na siya ng change of character dito. Okay? So itong demand zone na to is flip zone na ang magiging tawag dyan. Flip zone. Hindi na siya magiging demand zone. Okay? And then, anong hintayin natin, Kuya Eman, para makapag-trade tayo? Ang hintayin natin dito, guys, is mag-pullback siya. Dito sa sort of, hanap tayo dito ng una, ito is, since na-break na niya yung recent low at nagkaroon na ng change of character, itong recent candle na to is valid na siya as supply zone. Okay? So, supply zone na to. Pwede nating hintayin na bumalik dyan yung price before mag-push down ulit. Okay? So, sa 1 minute, nagkaroon ng change of character. So, pwede nating hintayin dyan yung price na bumalik. Tingnan natin kung merong FVG na pwede niyang balikan. Sa 15 minutes. Wala. So, sa 1 minute is supply zone lang yung pinaka-valid na pwedeng balikan before mag-push down ulit. So, tingnan natin kung ano mangyayari. Wait lang, ito na pala yun. Ito na yun. Ba't siya dito nag-react? Ito. Order block. Check natin ha. Kailangan ko i-confirm. Oo, yan na yan. Sa 1 minute, merong order block. So, ganito. Hindi ko pala nasabi sa inyo na additional confluence ko is diba nag-retrace na siya? Ang additional confluence ko is fib retracement ulit. Ito pala yung ginamit ko kahapon. Okay? Sabi natin, nagkaroon ng change of character. And
kailangan natin na bumalik ulit sa premium para mag-sell. So, same logic nung kanina. Same logic nung kanina. So, nung nandito na siya, dito na siya sa golden zone, titignan natin kung merong rejection dyan. Try natin. Magkaroon rejection. Okay. Diyan ako nag-entry. Guys. Nagkaroon siya ng rejection dyan. And then, target ko is 1:3. Tama ba dito? Late ata ako ng pasok. Feel ko dito. And dito. 1:3. Yan. Alam ko yan yung trade ko. Okay? So, change of character. Naghintay ng pullback. So, sabi natin, ito, kala natin dito, pero dito pwede na tayo mag-entry, pero hindi pa pwede kasi premium dapat. So, bumaba siya, hindi niya na-break yung recent low. So, umangat siya ulit dito hanggang na-reach niya yung golden zone natin na pwede tayong mag-trade. Golden zone natin, naghintay tayo ng rejection. Rejection candle meaning mga bearish na candlestick. Ito, rejection candle, may wick. So, tingnan natin anong mangyayari. Yan na. Okay. Sa 1 minute natin panoorin. So, 1 minute, ito yung nangyayari. Hanggang sa bumaba na nang bumaba yung price. At na-hit na yung TP natin. Okay? So, kita nyo to overnight mula New York session. So, ano nangyari dito? New York session na break, nagkaroon ng breakout, nagkaroon ng break of structure. And then after ng New York, papasok na yung next day, nag-facilitate ng pullback. And Tokyo session, nagkaroon ng liquidity. Okay, na pagtatagpi-tagpi nyo na ba? Nagkaroon ng liquidity sweep, London session. And nagkaroon ng distribution. So, accumulation, manipulation, distribution. So, dito sa manipulation, nagkaroon tayo ng gas, additional confluence na sure na tayo na malaki yung tendency na ma-hit yung ating TP na 1:3. So, yun. Review nyo lang itong video na to. Kasi for sure, may matututunan kayo dito. And pwede nating ulit-ulitin lang siya. Kasi very systematic siya eh. Check mo lang kung ano eh. Yung checklist. Check nyo yung checklist natin. For sure, marami talaga kayong matututunan. And kung may mga tanong kayo, itanong nyo lang kay Tulpo. Pero check natin yung ano. Check natin yung next day. Ito, this day ba? Delete na nga natin to. Remove drawings. So, hindi. Huwag na natin palang i-delete. Ito yung swing high natin. Ito yung swing low natin. And then yung recent day natin is a green candle. This day siguro, ano siya, bearish pa rin. Kasi, try natin i-fib ito. Okay. So, wala pa siya sa golden zone natin. Pero, hindi naman siya nag-react dito sa fair value gap na ito. Hindi pa.
hindi pa siya nag-react sa fair value gap. Hindi ko masabi na bullish tayo today dahil maliit yung candle na ginawa kahapon. So, magiging bullish lang yung bias ko siguro kung naging mas malaki tong green candle kaysa dito sa recent candle. So, meron siyang bullish engulfing. Itong maliit na candle na to, indication lang to na mahina pa yung bulls. Okay? Mahina pa yung buyers natin. So, possible na bearish today, pero kung makikita natin sa kung makikita natin sa trade natin kahapon, wala na siyang binrake sa pababa. So, wala siyang babalikan ngayon para mag pullback. So, for today, no trade muna tayo. Okay? Para sa akin, no trade ako dyan. Kasi kung magte-trade ako ng buy dito, dapat ma-break niya to. Swing high. Kung mapapansin nyo, yung swing high na yan, yan din yung recent candle ng high Check nyo Hindi. Ayan yan, no? Ayan, kita nyo? Swing high. Ito yan. Ito yung candle na yan. So, kung bullish, ibig sabihin, mas malaki dyan yung candle. Ibig sabihin, na-break na yung swing high natin. Doon pa lang ako pwedeng mag-buy ulit. Tulad nito, bear, bullish, so the next day bullish. Gets? Recent day, bullish, the next day, bearish, the next day, bullish, na break of structure na siya, break of candle, bullish engulfing. So, the next day, ina-expect ko na bullish. So, ganun yung hinihintay natin dito. Tulad nito, bearish, doji, bearish, bullish. Na-break niya itong recent na bear. The next day, in-expect natin na bullish. I hope nagigets nyo, no, na factor siya para sa bias mo. So, kung bearish tayo ngayon, sabi natin, bearish tayo for this week. And then, maliit lang yung bullish candle na to. E di, hindi pa siya bullish. Masyado siyang mahina para mag-bullish tayo today. Okay? So, if magkakaroon siya ng range sa Tokyo, ito, pwede para sa akin, kung gusto mo mag-trade today, if mangyayari tong AMD, okay sa akin na mag-trade pababa, bearish. Kung mangyayari yung Tokyo session sa AMD, kung mangyayari yung AMD sa Tokyo session, magkaroon ng range and then sweep ng London session, pwede yun. Pero it's up to you pa rin. Kasi walang break of structure na nangyayari. So, baka walang balikan. So, yun lang yung bias ko for today. No trade ako today. And yung update sa challenge ko is nasa second phase ako ng isang challenge and up ako ng 1,000. So 50k challenge siya. Kailangan ko na lang kumita ng kailangan ko kasing kumita ng 5% doon. So 2.5. So up ako ng 1,000. And yun lang. Nag-draw down kasi ako last time. Tapos in just one trade, nahabol natin siya and meron pa siyang pandagdag, no? So yun. Kasama yung mga talo. Yung strategy na to is hindi 100%. You just need to be consistent dun sa system. And maski ako, kailangan ko pa rin anuhin yung mata ko na tumingin. Okay?
Ay, another thing pala, masasabi mo na rejection candle yan dahil ito, nakita mo sobrang lakas ng wick. 30-minute candle, rejection, na-reject niya yung zone na to. Yan, additional confluence din. Check niya yung time frame kung ano nangyayari sa candle. Sa 1 minute kasi, mabilis lang eh. Pero sa makikita mo sa mga higher time frame, nagkakaroon na pa siya ng wick tulad nito. Karoon ulit ng rejection dun sa zone na to. Ibig sabihin, malakas tong zone na to. Okay guys, yun lang. Thank you so much.